Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Welcome po sa first Friday ng October po. Amen. Tignan mo nga po yung katabi mo, ngitian mo po. Ikaw ba'y masaya na nandito ngayon? Amen. Masaya po ba tayo na nandito tayo? Kapiling po natin ang mga kapatiran. Amen. So, napakabuti po ng Panginoon. Expect that the Lord is going to do something great in your life today. Amen. The fact that you are here, dinala ka ni Lord dito, maaring puyat ka, maaring may trabaho, may pinagdaanan, but then the Lord had brought you this far. Nakarating ka dito. Amen. So, tayo po ay just be in the attitude of worship and prayers, preparing our hearts para makarinig ng salita ng Panginoon. Let us intercede and pray. Let us offer our hearts before our God. Heavenly Father, we come to you, Lord, in humility, O God. We ask for forgiveness from all unrighteousness. Lord, na maraming tumatakbo sa aming isip at puso, Panginoon, Lord God, na hindi nakakalugod sa iyo. Right now, we apply the precious blood of Jesus to cleanse us, Panginoon. Lord, ihanda mo po, Panginoon, ang puso at isip ng bawat isa na naririto, Lord, that we will hear you, that we will hear your powerful words, O God, and that your powerful words will change us, Lord God, Lord, dramatically, Panginoon, mga bagay, Panginoon, na hindi matanggal-tanggal sa puso namin, mga bagay na hindi matanggal sa aming mga pagkatao, Panginoon, Lord God, Lord, in the name of Jesus, right now, Lord, through your powerful words, O God, mababago po kami, Panginoon, Lord God. We surrender to your power, O God. Hallelujah. And today, Lord God, let your anointing flow upon this place. Let your anointing flow to your servant as I speak forth your words. It's not my words, but your words, O God. And your words will come alive, Panginoon, at babaguhin kami, Panginoon. We came in a different state in this hall, Panginoon. Lalabas kami, Panginoon, empowered, restored, revived, Panginoon. And Lord, we pray that you open our spiritual eyes, O God, that Lord, as we read your powerful words, O God, Lord, yung mga hindi namin naintindihan noon, ipapaintindi mo sa amin ngayon. And Lord, as we, as one congregation, O God, study your words, Lord God, are powerful, alive, Panginoon, effective, O God, and Lord, it penetrates, O Lord God, to our hearts, and even to the dividing asunder of soul and spirits, bones and marrows. Lord God, it will bring healing, O Lord God, to any part of our body, Lord God, na hindi ayos, Panginoon, ang kalagayan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Sa oras pong ito, hayaan mo na, Lord, as we sit and wait and listen, O God, we know, Lord God, may nangyayari, Panginoon. And we declare in the heavenlies, in Jesus' name, Satan, you are defeated foe. You have no power over this church. You have no power over our lives because you are already a defeated foe more than 2,000 years ago. And Jesus reigns in our lives. Jesus reigns in this church. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo lahat ng papuri, paggalang at pagsamba in Jesus' powerful name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Amen. Today we were singing, Jesus, ano ba yung kanta natin kanina? Deserves all the power, the praises. Ano ba yung kanta natin kanina? Jesus shall take the highest honor. Alam niyo yung kanta na yun, ibig sabihin, lahat ng honor sa Panginoon. Amen. What is stopping you from giving God the honor? Amen. Pinapakiramdaman ko lahat. You sing like you mean it. Amen. You sing and you mean what you're singing. Jesus, ano ba yun? Receives the highest honor. Alam nyo, lahat ng honor sa Panginoon lang nararapat. Amen. Huwag kang mag-reserve. No reservation. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong i-reserve. Huwag mong i-reserve. Huwag kang nahihiya. Kasi pastora, nahihiya ako sa katabi ko. Magtataas na sana ako ng kamay ko. Hindi nakataas ang kamay niya. Hindi tuloy ako nagtaas. Hello? You don't rely on the person next to you. It's between you and God. Nakapikit ka para hindi mo nakikita kung anong ginagawa niya. She's not paying attention. It's up to her. But it's you, between you and God. Amen.
Hallelujah. Jesus receives the highest honor. Amen. Wala nang ibang pwede nating dakilain sa lugar na to, kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Amen. Hallelujah. Tapos yung isang kanta natin, all that's within me, to every breath that I breathe. Lahat ng hininga na meron ka, ibigay mo sa Panginoon. Hallelujah! Amen. No reservations. Wag mong i-reserve yung kalakasan mo. Pero kapag may mga concert, may mga pumupunta dun sa concert doon. Ano ba yung, saan nagtatrabaho si Brother Remir? Ano ba yan? Dana, ano yan? Aldana, sa Aldana, nakikita ko yung mga sikat na mga artista na banda. Ano yung mga pangalan? Hindi kasi ako Westlife or what? Sigawan pa sila, hello! Yung nagvo-video pa sila, talundag sila ng lundag. They're giving all their strength. Hello? Pero, kay Lord, na nagbigay sa'yo ng yung buhay, sa Panginoon na nagbigay sa'yo ng kalakasan, ang Panginoon nagpagaling sa'yo, ang Panginoon na gumawa ng himala, inayos niya ang pamilya mong hindi ayos, hello? Inayos niya ang mga bagay sa buhay mo, nagkatrabaho ka dahil sa Kanya. He is the reason of everything, amen? Hindi mo maibigay man lang, hello? Ang lakas na meron ka. Nagkakaintindihan tayo? Kung may dapat na maingay, ang dapat na punong-puno ng sigla sa church. Bakit? Hindi ordinaryo ang ating wino-worship dito. He deserves, amen, all our breath, amen. All the breath within us, He deserves everything, amen. Hallelujah! Am I in the house? Then, kasama ko ba kayo? Amen. Amen. Nanggigigil ako. Bakit? Sa mga lugar kung saan hindi dapat, ganon sila kasaya. Siguro sabi na, isulitin natin ang bayad natin dito. 30 BD, magkano ba yung mga bayad nila sa concert? But I want you to know, 40 BD pa. Hello, ang mahal, ang mahal. Pinag-ipunan pa. May nagsabi sa akin, gusto mo manood tayo ng concert? 30 BD yata yung concert nila. Sabi ko sa inyo na lang, hello. Sa church namin, every Friday, may concert para sa Panginoon. Woo! Hallelujah! Amen! Woo! Hallelujah! Hallelujah! Napakabuti ng Panginoon. Amen. Happy day. Sabi kanina, oh, happy day, happy day. Nakasimangot yung mga katabi nyo. Sabi ko, hello, is this a happy day for you? When you know and you realize that Jesus Christ, amen, rescued you from tsak na kapahamakan, papunta ka na ng impyerno, pero tinanggal ka ni Lord doon. Tapos, iniligtas ka. That's a happy day. Tignan mo yung katabi mo kung ano mukha niya. Masaya ba o Biyernes Santo? Mukha niya, hindi mo maipinta. Hello, may problema ka ba kapatid? May problema ka ba kapatid? At hindi ma-drawing ang mukha mo? This is the place for you, amen, na maranasan mo ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Ikaw ba iniwan? Hello? Broken-hearted ka ba? Nakasimangot ka? Si Lord hindi kanya kailanman iiwan. Amen. Hallelujah. Woo! Praise the Lord. Ready na po ba kayo? Hallelujah. Ang topic po natin is be constantly dependent on God. Constantly. Ano po ibig sabihin ng constant? Alam nyo, there's no permanent in this world, sabi nga ganun. Life is a constant change. Laging nagbabago. Pero alam nyo, ang constant meaning, constant is hindi nagbabago. Ibig sabihin, consistent, constant, okay? Dapat lagi po tayong constantly dependent on our God. Ano ibig sabihin po ng constantly dependent sa ating Panginoon? Lagi-lagi, amen. Lagi-lagi, sabihin mo, lagi-lagi, dumedepende sa ating Panginoon. Amen. So, review lang po tayo dun sa mga wala dito last Friday o sa mga nandito ng Friday. Anong topic natin last week? Kailangan marirecall natin. Ang topic natin last week is when God runs. Sino na-bless last week? Amen. Sino naranasan ng pagyakap ng Panginoon? Tumakbo si Lord, niyakap ka niya. Amen. Nilapitan ka niya. Amen. So, have we reflected this week? May natutunan ba tayo?
Alam niyo, nagpapasalamat din ako sa media team dahil every day, ewan ko kung nakaka-receive kayo ng verse every day. Meron tayong verse of the week, napakasigasig. Palakpakan po natin ang media team natin. Kala nyo, hindi biro. Ngayon, na-delay tayo sa pag-start. Bakit? Nahihirapan po sila. So we really need to pray for them kasi hindi madali yung kanilang pinag-trabaho. Dumadami na sila pero madami pa ding dapat ayusin sa media. But then I thank God for the daily supply of verse of the day. So kayo naman po, na tumatanggap, i-share nyo na din. Amen. Share it, share it, share it. Para Para maraming mabless at ma-remind sila dun sa topic natin ng bawat Friday. Amen. So, yun po yung topic natin. And dahil niyakap na tayo ng Panginoon, amen, tinanggap na tayo bilang isang prodigal daughter, o prodigal son, niyakap tayo ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, mahal na mahal tayo. Let us be constantly dependent on God. Huwag ka nang malikot. Huwag ka nang aalis ulit kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka na ulit aalis kay Lord. Huwag mo nang iiwan yung relationship mo kay Lord. Amen. First love mo si Lord. Huwag mo na siyang iiwanan. Amen. Ulitin ko po, huwag mo nang iiwan si Lord. Huwag ka nang lumayo kay Lord. Amen. Pag Friday, ang nasa isip mo ay, paano kung wala ka physically, meron naman tayong online. Amen. Hindi yung pag wala ka pag Friday, pag tinanong, anong topic nung Friday? Hindi po ako nanood. Hindi ka umattend, pero nandun ka para umattend. Amen. Kaya nga dual tayo either online or either on-site, which is the best. Pero kung wala kang on-site, ang puso mo pa rin on Friday ay nasa church. So alam mo, pag 11 pumatak, hello, isantabi mo muna yung labada mo, isantabi mo kung anong ginagawa mo. Pagpatak ng Friday, tapos magme-message ka na, bakit wala pa po? Bakit hindi pa nag-start? Hello? Nag-aalala ka, bakit hindi pa nag-start? And then you start to intercede. Siguro may konting glitches sa computer, sa laptop, o sa internet. Then you start to pray, Lord, in the name of Jesus, maging on time kami. Hello? But then you are there excited kahit wala ka physically. Nandun ka naman, nag-aantay. Amen po ba? Kasi baka mute na nila tayo, hindi na kayo makapanood. Sabi niyo, Pastora, ang ganda. Sabi mo, ang ganda nung kanta ni Brother Glenn. Bakit naka-mute? Na-mute na tayo kasi natapos na eh. So pag nag-live ka, napanood mo lahat. Amen. Pero kapag later on ka na, minsan nawawala na. O kung gusto mo, YouTube ka na lang, pero preaching na lang, wala na yung actual. Are you with me? So ang sinasabi ko lang dito is be constantly dependent on God, meaning you're aware of what needs to be done. If it is Friday, it's Friday for the Lord. Amen po ba? Psalms 34 verse 4. Let's read. Sama-sama po nating basahin. I sought the Lord, and He answered me and delivered me from all my fears. Amen. Hallelujah. I sought the Lord. Kinatagpo ko ang Panginoon. Hinanap ko ang Panginoon. And He answered me and delivered me from my fears. Listen to me carefully. Ano dapat mong gawin? Seek God. Seek God. Sabi mo sa katabi mo, seek God. Alam niyo, there's power in declaration. Kapag kinakalabit mo yung katabi mo, tapos kinakausap mo, nagre-remind sa kanya kung ano yung dapat niyang gawin. Sabi mo, seek God. Amen. Seek God. Ito maganda kay Lord. When you seek God, and you're not going away from the Lord, He will answer you. Sabi mo, He will answer you. Amen. Sasagutin ka ng Panginoon. And kung natatakot ka, the Lord will deliver you from all fears. Ang dami nating kinatatakutan. Lord, paano na ang buhay? Paano na kami? Paano na financially? Paano na yung career ko? Ang dami mo iniisip. Paano ng family ko? Paano na? You have so many things on your heart, in your mind and on your heart. I sought the Lord, and He answered me, and He delivered me from all my fears. May mga takot ka ba? Tanungin mo yung katabi mo, may takot ka ba? Marami ka bang kinatatakutan? Marami ka bang hindi naiintindihan sa buhay mo? Do you have a lot of fears in your life?
seek God. Depend on God. Kaya nga, be constantly dependent on God. Hindi depende ka noon or but it should be constant. It should be always, tuloy-tuloy. Amen? Basahin po natin Psalms 34:15-17. The eyes of the Lord are toward the righteous, and His ears toward their cry. The face of the Lord is against those who do evil, to cut off the memory of them from the earth. When the righteous cry for help from the Lord, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. Hallelujah. Sino dito ang mga righteous? Sino ang mga righteous? Ikaw yon. Amen. When the righteous cry for help, pag ikaw tumawag ka, Panginoon, may problema ako. Panginoon, may sitwasyon ako. Panginoon, hindi ko alam ang gagawin ko. Lord, I don't know what to do. Amen. The Lord hears. Pakikinggan ka ni Lord and delivers them out of their troubles. Ang dami mong troubles, kapatid. Tingnan mo yung katabi mo. Do you have troubles? Do you have struggles? Do you have problems in your life? Cry out to God. Amen. Huwag kang natatakot tumawag sa Panginoon. Huwag kang tinatamad tumawag sa Panginoon. Amen. Alam na ni Lord yun. Alam ni Lord ang need ko. Alam naman niya na wala akong trabaho. Alam naman niya na may problema ako. Alam naman niya, but how serious are you in coming to God, crying out to God, and tell Him all what is in your heart? Amen. Isumbong mo sa Panginoon yung nararamdaman mo. Cry out to God. Amen. Because He will deliver you from all your troubles. Kaya alam nyo, sa totoo lang, kaya maraming problemado kasi hindi sila marunong dumepende sa Panginoon. Hindi sila marunong tumawag sa Panginoon. Let's just read Daniel chapter 6. Mahaba. This is a long read. Okay? Huwag kang matutulog. Sabi mo sa katabi mo, magbasa tayong lahat. Amen? And let us learn from book of Daniel and the life of Daniel himself. Daniel chapter 6, verse 1 to 10. Ready, read? It pleased Darius to set over the kingdom 120 satraps to be throughout the whole kingdom, and over them 3 high officials, of whom Daniel was one, to whom these satraps should give account, so that the king might suffer no loss. Stay there muna. Kwento muna natin si King Darius, natuwa siya at sa buong kingdom niya, meron po siyang piniling 120 satraps or satraps, hindi ko alam paano nyo ipopronounce yan. Sa buong kingdom, itong 120 na to, silang mag-aasikaso ng mga affairs ng kingdom. And dun sa 120 na yon, merong tatlong pinakamataas na officials na mag-oversee dun sa 120. And dito sa tatlo na tong pinili, ang pinakamataas ay dun sa tatlo, si Daniel pong isa doon. Okay? Makinig kayo. Ang daming Daniel dito. Ang daming Daniel na pangalang baby natin. So ito yun, napakaganda ng pangalan. Then, verse 3 na tayo. Then this Daniel became distinguished above all the other high officials and satraps because an excellent spirit was in him. And the king planned to set him over the whole kingdom. Yun na nga sinasabi ko. Doon sa tatlo na mataas na officers, outstanding si Daniel. Mas mataas pa siya, pinahigitan pa niya. Distinguished above all other high officials. So dun sa 3, the 120, and then 3 ang nasa taas, dun sa 3 na yon, siya yung pinakamataas dun sa 3. Are you with me? Nakaka-bless. And ang plano ng hari is to set him over the whole kingdom. Yes, there is a king, pero parang siya ang kanang kamay ng king. Nagkakaintindihan tayo? Verse 4, then the high officials and the satraps sought to find a ground for complaint against Daniel with regard to the kingdom. But they could find no ground for complaint or any fault because he was faithful and no error or fault was found in him. Sabi nila, hahanapan natin, alam niyo mga inggit. Ayaw nila na si Daniel ay nasa taas.
So ang gagawin nila, hahanapan nila ng butas, tingin-tingin sila ng butas. They will plot something against Daniel. Pero alam nyo, wala silang na-find butas. Only what they found to complain about him was his faith. Bakit? Verse 5. Then these men said, we shall not find any ground for complaint against this Daniel unless we find it in connection with the law of his God. Wala silang they cannot find any offense o ground to complain about this Daniel, a man of faithfulness sa kanyang trabaho. Napakagaling niya, distinguished. Hello, kamusta naman mga Daniel spirit dyan? Yung sa trabaho mo, excellent ka. Kahit hindi nakatingin ang boss mo, you're doing good. Amen? You're doing great. You're doing your job. Hindi pag wala si boss, puro ka Facebook. Hello, pag wala ang nakabantay sa'yo, hindi ka productive. Bakit? Because you're doing a lot of nonsense things not related to your work because boss is not around. And then when the boss is around, busy ka. Kunwari, may ginagawa ka. Hello, you do not have that spirit of Daniel. Excellent spirit si Daniel. Tabi-tabi po. Nagkakaintindihan tayo? Nagkakaintindihan tayo? Bawal ang telepono kapag nagtatrabaho kasi kailangang i-focus natin ang work natin. Alam niyo si Daniel, walang makitang fault kay Daniel sa trabaho niya. Ang meron lang ang fault na makita is yung kanyang faith. Connection with the law of his God. Verse 6, then these high officials and satraps came by agreement to the king and said to him, O King Darius, live forever. Samahan niyo ako, verse 7. All the high officials of the kingdom, the prefects and the satraps, the counselors and the governors, are agreed that the king should establish an ordinance and enforce an injunction that whoever makes petition to any god or man for 30 days, except to you, O king, shall be cast into the den of lions. Sa buong 30 days, gumawa sila ng pirmahan or a rule or a ordinance na i-enforce nila na sino daw ang mag-petition or mag-pray sa any god, hello, or any man for 30 days ay itatapon sa lions den. Ikaw ba naman, Kristiyano ka, nagmamahal ka sa Panginoon, pipigilan ka manalangin? Hindi mo pwedeng gawin yun kasi love mo si God, diba? Daniel loved the Lord so much. Every time na uuwi siya, 3 beses pa nga siya nagpipray eh. Alam niyo, bubuksan niya ang bintana. Hello, mananalangin siya. Alam niyo, alam ng mga officers, officials, counselors, governors, satraps, lahat sila alam nila kung ano ang buhay ni Daniel. At doon nila nasilip si Daniel. Si Daniel ay nananalangin 3 beses sa isang araw. Alam nyo, they knew very well his lifestyle. So ang ginawa nila, yun ang tinira nila ngayon si Daniel dun sa weakness niya, na hindi naman talaga weakness because it's a strength. He's prayerful man. Sabi, kung may mananalangin in this 30 days, para 1 buwan, wala dapat mananalangin, kundi kay King Darius lang. Saan ka nakakita nun? People will pray to King Darius. Hello? Only. Sabi niya ganon, except to you. Hello? Alam nyo? Itatapon sa den of lion. So verse 8, Now, O king, establish the injunction and sign the document so that it cannot be changed according to the law of Medes and the Persians which cannot be revoked. Dapat, kumbaga selyuhan pa to na yung selyo ng Medes and Persia ay hindi pwedeng baguhin ang law. Therefore, the King Darius signed the document and injunction. Verse 10, Ito ang verse na gusto kong mag-dwell tayo. When Daniel knew that the document had been signed, he went to his house where he had windows in his upper chamber open toward Jerusalem. He got down on his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he had done previously. Hindi po siya natakot. He was not
fearful at all dun sa injunction o dun sa ordinance na pinirmahan pa, na kapag siya daw, kapag may nahuling nanalangin, amen, ay itatapon sa lion's den. Listen to me carefully. Alam nyo, Daniel was not moved by anything. He did the right thing. He did what he used to do. Kung prayerful siya noon, prayerful siya. Nothing could stop him. Nothing could change his course. Walang pwedeng bumago sa takbo ng buhay ni Daniel. Yun kasi ang sekreto niya, bakit may excellent attitude siya. That's the secret of him being faithful in the work na pinaglagyan sa kanya ni Lord. So tuloy-tuloy niyang ginagawa. Hindi siya natakot. Kasi hodang itapon siya sa den of lion. Amen po ba? And then, alam nyo, the story, kung babasahin nyo, dire-diretso nyo siya, you know, because of his faithfulness to God, he was brought, amen, nilagay po sa lion's den. Walang magawa si hari. Kahit na ayaw ni hari, it was already signed. Pero alam nyo, the miracle happened. Tinapon siya sa lion's den. Yung mga nagtapon sa kanya, nilapa ng leon. Pero siya na tinapon, nakatulog pa siya ng mahimbing. Are you with me? And he survived the lion's den. Alam niyo, if you constantly depend on God like Daniel did, kahit may problema, may trouble, ikaw ginawan ng issue. Hello? Ginawan ka ng issue ng mga tao. Alam mo, wala kang ginagawang masama, pero ikaw pa yung parang nilalagay nila sa bangin. Hello? They keep on putting you down and down and down kahit alam mo sa sarili mo, hindi ikaw yun. Hello? Parang wala nang justice sa buhay ko. Hello? Ako na lang ng ako yung nadidiin. But I'm telling you so that you will have your testimony. Ilagay ka sa lion's den, hindi ka lalapain ng leon. Alam nyo ba yon? To cut the story short, alam nyo ang nangyari? Yung mga gumawa, yung mga nagpatapon kay Daniel, nung si Daniel ay inahon, what happened next? Sila ang pinatapon. Pati ang mga asawa at mga kapamilya nila. And lahat sila pinagfiestahan ng mga leon. Bakit? Kasi that night, nagutom ang lion. Bakit? Kasi hindi nila kinain si Daniel. The Lord shut the mouth of lion. Daniel was whole hanggang sa pag-angat niya. Pero ang tinapon at binago ang kautosan ni Haring Darius nung nakita niya ang kaligtasan ni Daniel. And the rule had turned around. Nagkakaintindihan tayo? If there is someone with a Daniel spirit in this house, amen, at aayusin mo yung stand mo, maglilingkod ka sa Panginoon, dedepende ka sa Panginoon, are you with me? Ipapakita ni Lord in a broad daylight, sino ang totoo, amen, na mahal ng Diyos, amen? Sino ang totoo na nagtitiwala sa Panginoon? When faced with financial problems, anong gagawin mo? Seek God. Amen. May problema ka financially, pastora, hindi ko na alam. Hindi ko na alam, kabilaan, lubog na ako. Seek God. Amen. When faced with troubles and trials, bakit pastora? Nung na-born again ako, bakit ganun? Ang dami-dami kong troubles. Why? Kasi nga, nung hindi ka po naglilingkod sa Panginoon, you are in fellowship with the darkness. But when you made a decision to break up with Him at maglingkod ka na sa Panginoon, alam niyong nangyayari, lumilitaw ngayon, kumbaga re-resbakan ka dahil ayaw ka niya na maglingkod sa Panginoon. But Satan is a defeated foe. Amen. Lalabas lang siya, nanggugulo lang siya, pero hindi ka kailanman dapat matakot sa kanya kasi siya ay talunan na. Amen. When there's a major decision in your life, major decision making, anong dapat mong gawin? Lord, ano pong magiging decision ko? Amen. Make a decision na godly decision. Huwag kang padalos-dalos. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang padalos-dalos. Pag emotional ka, huwag kang magdesisyon, bukas na lang. Ipagpabukas mo, kasi iba yung desisyon mo ngayon sa bukas. Pag alam mo yun, at sama-sama na loob mo, magpatawad ka, tapos huwag kang magdesisyon ngayon, bukas. When you're up in your emotions, don't make a decision. Definitely, you will not make the right decision.
Pray to God, seek God. When you're entering into a business deals and proposals, alam niyo, marami na akong business deals, proposals, networking sa pinasok. Pero bumagsak kasi excited ako, hindi ko na sinik si God. Lord, okay ba to o hindi? Pasok ako ng pasok. Hello? Kasi pinakilala ni brother, ni sister. Kahit si brother at si sister pa nagpakilala, maaring mag-excel siya, yumaman siya doon, pero hindi yun ang calling mo. So you don't have to copy what he has entered into. Hindi, lahat tayo, punta tayo, sabay-sabay tayong yayaman. Hello? Wag na po ganon. The Lord has His own dealing with you. Amen. Nangyari na sa akin yan. Lagi ko nasalihan ko na yung mga ganyan. Sabay-sabay tayong yayaman. But actually, I'm telling you, God has His own dealing with you and with me. Iba-ibang paraan, pero payayamanin naman tayo ni Lord. Kaya wag kang pasok ng pasok na hindi mo naiintindihan. Amen po ba? Career path, seek God. Binigyan ka ng 3 offers. Alin sa mga offers na to? Ito walang Friday. Ito maliit ang sahod pero Friday off. O ito parang maganda to pero hello. Pero dun sa accommodation, halo ang babae at lalaki. Hello, delikado to. Hello, dapat you have to seek God. Amen. Para hindi ka mapahamak. Amen. Paano na pag pursuing relationship? Lifetime ito, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, lalo mga singles, lifetime. Hello. Pursuing relationship, seek God. Hindi ka na lang, basta na-fall na lang. Asan mga singles dito? Mamaya, nagtatago. Pursuing relationship, you have to seek God and depend on God. Amen. Hallelujah! Alamin mo kung Kristiyano, amen. Alamin mo kung naglilingkod sa Panginoon, amen. Hallelujah! Walang nag-amen. Amen. Mga married, kamusta kayo? Tama ba na pag nag-pursue ng relationship ang mga singles, dapat isik nila si Lord? Kayo makakapagsabi kung kayo ay naranasan ninyo na hindi okay ang napasok ninyo dahil hindi nyo inalam ang kalooban ni Lord, aayusin na lang ni Lord ang relationship na meron ka ngayon. But then I want you to know sa mga singles na may chance pa in pursuing relationship, you have to seek God. Amen. Be constantly dependent on our God. Amen. Naalala ko nung nagka-boyfriend ako una, ang tanong ng pastor. Ang tanong ni pastor sa amin, naipag-pray nyo ba yan? Ano ang message ni Lord sa inyong dalawa? Anong confirmation ni Lord na kayo talaga? O, di ba? Saan ka? Kakabahan ka, di ba? Na kailangan may sagot ka. Hindi, as spiritual people, dapat may isasagot ka. Di syempre, iisip naman ako ngayon. Iisipin ko, kailangan may isasagot akong tama. Amen. So, nagkakaintindihan tayo. When pursuing relationship, you have to seek God. Siya ba talaga? Pinag-pray mo ba siya talaga? Amen po ba? Kailangan pag-pray mo. Amen. Kasi dependent ka kay Lord in everything. Amen. Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Amen. Hallelujah. Uunahin mo ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, unahin mo si Lord. Dumepende ka sa Panginoon. Amen. Unahin mo si Lord and, amen, His righteousness, and all these things will be added unto you. Lahat ng mga hinihingi mo, kapatid, ibibigay ni Lord. Hindi sa paraang gusto mo, pero sa paraang alam ni Lord, ibibigay niya sa'yo. Amen. Unahin mo si Lord, and all these things will be added unto you. Dadagdag ng dadagdag, hindi mo namamalayan. Wow! Praise the Lord. Hallelujah. Ang daming dinadagdag si Lord. Amen. Kumbaga parang makikita mo, hindi ako dati ganito, pero bakit? Kasi si Lord. Amen. Kaya ni Lord hipuin ang maraming sitwasyon sa buhay mo para mag-fall into proper places. We are serving a powerful God. Amen. Our need for autonomy can be an enemy to our dependence on God. Alam nyo, kapag ikaw ay isang tao na, hindi, kaya ko to, akong bahala, kaya ko na to. If you have that kind of attitude, that's the enemy of dependence to God. Kaya sabi mo, hindi, pastora, kaya ko. Magaling ako dito. Yakang-yaka yan. Huwag kang mag-alala, pastora, kaya ko to. Winawarningan ka ni pastora, kaya ko to, pastora.
Relax ka lang dyan. Hello? I can do this alone mindset. Kaya ko to. I'm telling you, if you start to be on your own without God, you are in trouble. Ulitin ko sa inyo. Ulitin ko. Nagkakaintindihan tayo. Our need for autonomy, alam niyo autonomy, di ba autonomous region, ay kami na lang, magsasarili kami, magiging kami ay isang bansa, mga ganon. Autonomy, meaning gusto nila sarili nila, no? Sila na daw magsasarili. Our need for autonomy can be an enemy to our dependence to God. Mga bata, let me do it, let me do it. No, I can do it, I can do it. Sabi ng mga bata, sino mga magulang, na bata pa lang, akala niya, ang galing-galing na ng bata, ayaw niya ng tinutulungan, pati pamimili ng damit, siya na yung mamimili ng sarili niyang damit. Hello, yung attitude na gano'n, independent attitude. Alam nyo, kapag sa buhay na totoong buhay, mahirap po ang independent. Mahirap po yung, hindi, kaya ko to. Are you with me? I can do this alone mindset. Hindi po tama yon. Makinig po kayo sa akin. We are to depend on God for everything and anything in our lives. Hallelujah. Hallelujah. Sabi mo, Lord, I need you. Lord, I need you. I am dependent unto you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Nagkakaintindihan tayo. May 5 tips po ako paano mag-depend sa Panginoon. Ito po ay sinulat ni Jeffrey Curtis Poor. Una, pray. Maging honest ka sa Panginoon sa sitwasyon mo. Mamaya i-breakdown natin yan. Number 2, listen to God. Number 3, live by faith and not by sight. 4, abide in Christ. And number 5, wait patiently. Pray. Doon po tayo sa pray. Prayer is one of the greatest tools a follower of Jesus has to depend on God. It's how we can give God our worries and find strength. Alam nyo, kapag may sitwasyon sa buhay mo, manalangin ka. Maging honest ka, Lord, hindi ko alam itong hinaharap ko, Panginoon. Medyo blurry. Hindi ko alam kung magtatagumpay ba ako o hindi dito sa aking kinakaharap. Lord, amen. Open your heart to God. Amen. Prayer is one of the greatest tools para ikaw ay magdepende sa Panginoon. Manalangin ka. Kahit maliliit na bagay, manalangin ka. Lord, hindi ko kaya. Amen. Be honest. Sabi mo sa katabi mo, be honest. Umamin ka kay Lord. Sumuko ka kay Lord. Hindi ko kaya, Lord. Amen. You know, yung shortcut, alam niyo, ang shortcut is yung panalangin. Ang dami pang ginawa sa buhay mo, pero hindi ka nanalangin. Yung pala, panalangin lang ang sekreto para bumagsak ang himala ng Diyos sa buhay mo. Pero hindi mo ginagawa. 2 Corinthians 12 verse 9, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses so that the power of Christ may rest upon me. Alam nyo, kapag ikaw ay sinasabi mo sa Panginoon yung iyong weakness, sabi ni Lord, my grace is sufficient for you. Anak, yung kapangyarihan, yung grace ko, enough para sa iyo. My power is made perfect in your weakness. Amen. Yung kapangyarihan ng Panginoon ay para pag ikaw ay weak, amen, sumusuko ka kay Lord, palalakasin ka niya. Amen. Kaya po, wala tayong ipagmamalaki, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nag-i-empower sa atin dahil we are weak. We are weak vessel. Amen. Number 2, listen to God. Makinig ka sa Panginoon. Hindi po laging ikaw lang nagdadaldal. Makinig ka rin kay Lord. There's often a disconnect between what we say and what we do. Depending on God is not something that we say, it's an action we take. That means we actually have to listen to God, to what God says. Makikinig ka kay Lord, anong pinapagawa ni Lord sa'yo? Amen. Baka may mga pinapagawa si Lord sa'yo, hindi ka sumusunod. Amen. Listen to me carefully. Listen to God. May pinapagawa si Lord sa'yo, pero hindi ka nakikinig. Hello? Dapat makinig ka kay Lord. When you listen to God, as you read the Word of God, may mga instructions si Lord sa Bible. Minsan, ang sakit, Lord, di ko kaya yan, yung pinapagawa mo. But that's what God is asking you to do. Surrender to God. Amen. Number 3, live by faith and not by sight.
Kaya nga didepende ka kay Lord, hindi ka dumidepende sa nakikita mo. Kung nakikita mo lang, madudurog ang puso mo, malulungkot ka, pero huwag kang titingin sa tao, huwag kang titingin sa circumstance, tumingin ka sa Panginoon. It's easy to focus on what's happening around us and think that that's all there is. Ito na lang ba? When things take a turn for the worst in our life, it's tempting to think everything is falling apart. It's natural. Kapag nakikita na ang pastora, lahat na bumabagsak na. Hello. Hindi ko na alam kung saan ko pupulutin ang sarili ko. I'm falling apart. What this means is that we don't let our circumstances dictate our faith. Hindi po yung sitwasyon mo ang magdidikta ng iyong pananampalataya. Kahit sa tingin mo, pastora, alam mo, lahat na yata. Para akong si Job. Lahat na nawala sa akin, na washed out na. But your faith is there. Live by faith and not by sight. Amen. Pumikit at manalangin. Amen. Huwag mong tignan your circumstance mo. And when you open your eyes with faith, the Lord will show you something better at something na hindi yung sitwasyon na nakikita mo. Amen po ba? Are you with me? Amen. Hallelujah. 2 Corinthians 5:7. For we walk by faith and not by sight. Amen. Hindi ka naglalakad sa nakikita mo, kundi sa pananampalataya. Amen. Sino dito may pananampalataya? May ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen. Hindi mo nakikita pero naniniwala ka. May breakthrough kang parating. Hallelujah. Amen. We live by faith and not by the appearance of our circumstances. Yung in circumstances na nakikita mo, ang pangit. Pero believe the Lord. Amen. Hallelujah. Number 4, abide in Christ. To abide means to stay connected with God. Amen. Kaya nga constantly dependent on God, anong gagawin natin? Abide in Christ. Huwag kang mag-a-abide kung saan-saan. A tree branch cannot grow if it's not connected to the tree. Kung gusto mong lumago, kumonekta ka. Hindi pwedeng mag-detach ka. Similarly, a follower of Jesus cannot grow unless they are connected to God. Kung disciple ka ni Jesus, dapat connected ka. Sabi mo sa katabi mo, dapat connected ka. Huwag kang mawawala sa care group nyo. Pag wala ka namang ginagawa, tumatago ka. Hello? Huwag kang tatago. Huwag kang tatamad-tamad. Huwag kang tutulog-tulog kapag care group. Amen. Kumonekta ka. Hello? Huwag mong hayaan na, si care group leader ko tumatawag na, nagme-message na. Sige, magtutulog-tulugan muna ako para, are you with me? Alam mo yung oras, araw. Hello? Abide in Christ. Be connected. Sabi mo sa katabi, be connected. Wag niyong pinandidilatan yung mga care group niyo. Alam na ni Lord yung puso nila. Hello? John 15:4-5. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Kailangan po nating mamunga, pero hindi tayo pwedeng mamunga kung hindi tayo connected. Amen. Verse 5, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Apart from Jesus, we can do nothing. Amen. Wala tayong magagawa. Laging palpak ang gagawin natin sa buhay kung wala ang Panginoon sa atin. Totoo ba? Amen ba? Ang dami ko ng kapalpakan. Alam nyo, habang pinipreach ko to or habang ginagawa ko tong sermon, naaalala ko yung mga kapalpakan ko sa buhay ng ginawa ko dahil hindi ko kinonsulta ang Panginoon at nahihiya ako kay Lord. Amen. Nangingiti ako na parang sayang yung mga bagay, sayang yung mga pera ko, sayang yung mga bagay na ginawa ko dahil hindi ko dinepende sa Panginoon. Sayang. Amen. Sayang yung mga araw, sayang yung mga, alam niyo yun, are you with me? Pero I learn from there. To abide in the vine is to get connected, do not disconnect. Sabi mo sa katabi mo, do not disconnect. Do not disconnect. Amen. Huwag mo sabihin na, tsaka na lang pastora, pag okay na ako, you will never be okay unless you connect. Kasi yung connection mo, siya yung inilagay ni Lord para bantay mo, para para hawakan ka, akayin ka, para lumapit sa Panginoon. You cannot do it on your own. Amen. Don't disconnect, lalo na don't disconnect to God. Amen.
Be connected to God. Number 5, wait patiently. We often want God to act in our time. When we ask God for something, we expect an instant answer. Kapag humingi tayo kay Lord, gusto natin agad-agad. Amen po ba? Ang tagal. Hello. Ang tagal naman, Lord. Ang tagal. Hello. But sometimes, depending on God means that we have to wait patiently for Him. Amen. Antayin mo. Antayin mo yung timing ni Lord. Hindi yung timing mo lagi ang nasusunod. May gustong gawin si Lord sa'yo. Binabago ka ni Lord from glory to glory. Amen. Waiting seasons are never wasted seasons. Habang nag-aantay ka, alam mo, hindi yun wasted. Hindi yung pagsasayang. Hello. God uses them to grow our faith. Amen? Yung mga panahon na nag-aantay ka kay Lord, i-grow ka ni Lord sa faith mo. Amen? Bakit kaya ang tagal? Hello? Lord, ang tagal-tagal nung hinihingi kong promotion. Ang tagal-tagal nung hinihingi ko, Lord, wala na ba talaga yung pangarap ko noon, yung pinapanalangin ko sa'yo? Talaga bang nakalimutan mo na, Panginoon? Waiting seasons are never wasted seasons. God uses them to grow our faith. Baka, alam niyo, minamature pa ni Lord. Kasi kapag dumating, yung mga iba, alam mo, married, walang anak, ilang taon sila nag-antay, tas binigay ni Lord. Ngayon, sunod-sunod, o kaya, grabe si Lord kung mag-bless. Hindi mo na maalala yung waiting season. Hindi mo na maalala yung, nagantay ba ako ng 3 years? Nagantay ba ako ng 4 years? Parang hindi naman ako nag-antay. Parang andito na. Naalala ko si Ate Isel noon, 6 years po siyang nag-antay bago makarating ng Bahrain. Kasi yung unang panahon na dadating siya sa Bahrain, naantala yon. Pero 6 long years. Pero yung unang opening dito, sa bahay siya mag-work. Hindi kalooban ni Lord sa bahay mag-work si Ate Isel. O di ba, after 6 years, saka lang siya nakapunta dito and she landed on a good company, Starbucks agad. O di ba? Sipin mo yun, the Lord, minsan sasabihin mo, tagal, pero yung matagal na yon, alam nyo, the Lord is growing your faith. And maganda yung kwento ng karir ni ate. Bago siya dumating dito sa Bahrain, nag-fasting muna siya for 1 month. Anong pagdating niya dito, talaga naman, naka-visit visa pa siya. Tinransfer na agad sa working visa. Walang kahirap-hirap. Amen. Bakit? Wait patiently. Amen. Wait patiently. Amen. God will provide. Amen. God will provide. Amen. Sino sa inyo meron silang mga inaantay sa puso nila? Wait patiently, and as you wait, constantly depend on God. Amen. Dumepende ka kay Lord. Kanino ka pa ba didepende kundi sa Panginoon? Amen. Kay Lord ka dumepende. Let us wrap up. Amen. Tapos na po ako. May natutunan tayo. Dumepende tayo sa Panginoon. Tumayo tayo sa presensya ni Lord. I-summarize natin yung natutunan natin ngayon. Paano ka didepende sa Panginoon? You will pray. Amen. Sa mga tinatamad na manalangin, tumayo ka ulit, manalangin ka ulit, ibalik mo yung prayer life mo. Amen. Depend on God. Everywhere you go, depend on God. Papasok ka, manalangin ka. Amen. Nasa trabaho ka, nananalangin ka. Kahit anong ginagawa mo, you're driving, all the more you pray. Amen. Maraming aksidente sa kalsada ka nakikita na dadaanan, but the Lord is preserving your life. So always depend on God sa buhay mo. Sa bawat kaligtasan natin sa bawat araw, lalo mga nagmamaneho, praise the Lord, hallelujah. Niligtas tayo ni Lord ngayon. Bukas makalawa, araw-araw nililigtas tayo ni Lord. Dumepende tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Makinig tayo sa pinapagawa ni Lord. Baka may ginagawa kang diskarte, hindi naman yun ang pinapagawa ni Lord. Amen. Live by faith and not by sight. Don't always believe what you see. Believe what the Lord is telling you. Amen. Hallelujah. And let us abide in Christ. At let's just wait patiently unto our God. May ginagawa si Lord sa ating buhay. The Lord is doing new things in our lives. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sabihin mo sa Panginoon na kailangan mo siya. Lord, I need you. Let this be a time of moment with God. Pikit po tayong lahat. Huwag po nating titignan yung katabi natin. And let us talk to God right now. Tell God, Lord, I want to depend
to constantly depend onto your power, to depend on you alone, Lord. To seek you with all my heart. At hindi ko, Lord God, isisik, Lord, yung mga counsel ng ibang mga tao, kundi ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kausapin natin ang Panginoon. Oh, hallelujah. Jesus, we depend on your power. We depend unto you alone, Lord. Hindi po namin kaya, Lord God, ang buhay, Lord. Mabuhay sa mundong ito, Panginoon, nang wala ka. Teach us, Lord, to constantly depend unto your power, to constantly depend, O Lord God, unto you, O Lord. Hallelujah. Na hindi kami ang masunod sa buhay namin, kundi ikaw, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you. Thank you, Jesus. Sige po, let's worship the Lord. Let us sing this song to God. All that's within me. Let's worship the Lord. Amen. Yes, Lord. That's within me. Yes, oh Lord. To every breath that I breathe, I bring before you. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Sabihin po natin sa Panginoon, kausapin natin ang Panginoon. Hingi tayo ng tawad. If we have been so independent, hindi tayo umaasa sa pagkilos ng Panginoon. I will worship you alone before your holy throne. To you I sing. Yes, Jesus, Lord God. Lamb of God. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Kausapin mo siya, sabihin mo, Lord, patawarin mo po ako sa hindi ko po pagkumonsulta sa'yo, sa hindi ko po pagdepende sa'yo, Panginoon. Lord, lagi akong susunod, Panginoon, at hindi ikaw sa buhay ko. I ask for forgiveness, O Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang lagi kong kukonsultahin sa buhay ko, Panginoon, Lord God. Come on, church. Just open your heart to God. Be honest. You know, prayer is being honest before God. Opening what is in your heart, what is in your mind. Sabihin mo kay Lord lahat. Dapat lang po na dinudulog natin sa Panginoon yung mga concerns natin, lahat ng mga takot, lahat ng mga hinaing po natin. Nakikinig si Lord even to the smallest detail of our lives. He is concerned. Come live in me. Yes, oh God. Only your presence can set me free. I will worship you alone before your holy throne. To you I sing. Lamb of God, I will praise you. You're more than Enough for me for all my days. Lamb of
Jesus, Lord God, today, nagtitiwala po kami sa iyo, Lord. Nagdidepende po kami sa iyo, Panginoon. Indeed, patawarin mo po kami for our attitude, O Lord, na marami kaming naging palpak sa buhay. We made so many decisions in life that are not godly, Panginoon. We failed you so many times, O God. Kasi may sarili kaming mindset na kaya namin. We tend to, Lord, make, Lord God, decisions, O God, that are immature, that are not godly, Panginoon. Even as we spend our money, maraming panahon sa buhay namin, kaya kami nalubog sa aming mga finances kasi, Lord, we did not make you priority sa buhay namin. Lord, patawarin mo po kami sa mga malalaking perang dumaan sa kamay namin. Hindi namin to naingatan at hindi namin ito, Panginoon, nagawa na maging good stewards po kami, Panginoon. Inuna namin ang mga sarili naming luho. Sarili po namin mga, Panginoon, gusto lang, Panginoon, at hindi ka namin inuna. Lord, we ask for forgiveness, O God, sa kayabangan namin, Panginoon, na hindi ka namin pinagkatiwalaan ng aming buhay. Sa oras pong ito, baguhin mo po kami. We humbly submit unto your power, O God. Hallelujah. And we reconnect. Sa mga na-disconnect kay Lord ng mahabang panahon, let us reconnect right now. Let us remember the great love of God in our lives. Today, we will have our communion. I just ask the communion elements to be served. Habang tayo po'y nananalangin sa Panginoon, dumidepende sa Kanya. You know, because of the love of Jesus Christ, because of the death of Jesus in the cross of Calvary, meron tayo ngayong ini-enjoy na salvation. And so let us depend unto our God. Tayo lahat ay mapapahamak sa impyerno kung wala ang pagligtas ng Panginoong Jesucristo sa atin through the cross. So as we reconnect to God, let us remember the greatest love of all, the love of Jesus for you and for me, the sacrificial love. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. As we wait that everyone receives their communion elements, kayo naman na may mga communion na be in the attitude of worshiping the Lord, be in the attitude of talking to the Lord. Let God cleanse us. Let God check our hearts. Pasaliksik natin sa Panginoon ang puso natin. What's going on in our hearts right now? Anything that are not godly, anything that are not worthy before God, let us surrender to God. Hallelujah. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when He was betrayed took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way also, He took the cup after supper, saying, "This cup is a new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Amen. So, habang nasa attitude po tayo ng panunumbalik sa Panginoon, pagsabi natin ng dependence natin kay Lord, alalahanin po natin ang truth of this Holy Communion. This bread, which is broken para sa atin. This represents the body of Jesus Christ na broken para po sa ating lahat. Let us remember, it is not God who is supposed to pay the penalty of our sins. It is our sins, but Jesus took it alang-alang sa pag-ibig niya sa atin. Kaya nga, ang dapat lang natin gawin, dumepende na lang sa Kanya. Kasi siya naman po ang ating Savior. Hallelujah. At
ang saro represents the blood of Jesus Christ, the precious, holy blood of Jesus. Pure, wala pong kasalanan, pero natigis, nabubos sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. So let us pray for these communion elements before we partake. Heavenly Father, we come to you, Lord God, in humility. We lift up all these elements, O God, representing the body of Jesus Christ and the blood that was shed on the cross. Lord, as we partake, O God, maging karapat-dapat po kami, Panginoon. Prepare our hearts, Lord. Prepare our minds, O God. And that we will understand the depths of your love, the height of your love, the width of your love, that you have loved us, O Lord God, so much that you died for us, O Lord. Marami pong salamat. And as we partake, Lord God, hayaan mo na ang maiwan sa amin ay ang mensahe, Panginoon, ng iyong dakilang pag-ibig. And Lord Jesus, you are coming very, very soon, Lord God, para balikan kami. Marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Let's eat the bread. After supper, he drank the cup. Let us drink the cup. Hallelujah. Thank you, Jesus, for saving us. Thank you, Lord, for changing us, Lord God, from our old self. And here we are, Lord God, changed by you, O God, that we will learn to depend on to your power, O God, that we will learn, O God, to yield ourselves, O Lord, only for your glory. Lord, ito pong aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tayo po'y makakaupo sa presensya ng Panginoon.